Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, naalala ninyo, itong balitang to, oo, Vice President Sara Duterte impeachment is people's decision. So, humigit kumulang 80%. Oo, yan o, nandyan sa balita, mga minamahal. Oh, yan o, hinighlight ko na talaga sa inyo. Ano nakalagay dyan? The House of Representatives moved to impeach Vice President Sara Duterte reflect the people's decision as almost 80%. 80%, mga minamahal. Napakaraming mamamayang Pilipino ang gustong panagutin itong si Vice President Sara Duterte. And if you will remember, mahigit 200 ang 200 plus na miyembro ng House of Representatives ang pumirma tungkol nga po dito sa impeachment complaint laban nga po kay Vice President Sara Duterte. Can you imagine 300 na mga kongresista, 300 plus, tapos yung pumirma kay Sara Duterte is 215, tama ba? Or umabot sa 240, I don't think so. Pero the number is very huge, very large amount. 'Di ba? Ano yung sabi ni Roberto Ace Barbers? Ito ay hindi lang simpleng boto ng mambabatas. Ito ay sumasailalim sa boses ng milyong-milyong Pilipino. 'Di ba? Oh. Alam niyo sa ilalim ng konstitusyon, kailangan lamang umusad ng impeachment. Kailangan lamang natin diyan ng 1/3 votes. Kasi yung nangyari, halos 80% ang sumuporta. Ibig sabihin nun, super majority. Kino-call out si Vice President Sara Duterte ng napakaraming Pilipino para panagutan ng di umano'y pagnanakaw niya sa kaban ng bayan. Diba? Baka may hindi pa nakakaalam, ano bang ibig sabihin ng impeachment? Yung impeachment po, yan po yung proseso kung saan yung isang mataas na opisyal maaaring tanggalin, alisin sa pwesto dahil sa mga mabibigat na kasalanan. Katulad ng betrayal of public trust, graft, at iba pang paglabag sa batas. Itong si Sara Duterte, meron pong kaso. 'Di ba? Graft and corruption, yung confidential funds issue, pagbabanta niya sa presidente. Hindi naman natin agad sinasabi na guilty itong si Sara Duterte. Ngunit ito po ay panimula sa legal na proseso na dinidinig or didinggin sa Senado. Ngayon, hindi ko nga mawari, sabi ni Sara Duterte, handa daw sila at ang kanilang team. Meron pa nga silang nalalaman na bloodbath, diba? Naalala ninyo, sabi bloodbath daw. Meron bang bloodbath na tumatakbo sa Supreme Court? Tapos sasabihin na hindi daw siya aware. Diba? Mga minamahal, hindi daw siya aware sa impeachment sa kanya. Ano ba mga palusot yan? Dati kasi, yung complaint nila is tungkol sa mga complainants na hindi daw po nasunod yung due process. Ngayon naman, ang complaints naman nila is yung sa House of Representatives. Dahil hindi daw sila nabigyan ng maayos sa due process at hindi daw po nila kinikilala ang authority nito. Kaya nga, nag-file sila, diba, ng petition for certiorari. Oo, para na mayroong halong prayer na temporary restraining order para nang sa gayon, mga minamahal, di ba? Itong si Sara Duterte ay mapadismiss niya ang impeachment. Hindi man literal na mapadismiss, pero mapahinto niya. We will see sa April 14. Tingnan natin kung matitigil nga ba itong impeachment against kay Vice President Sara Duterte sa magiging desisyon ng Supreme Court. Sabi ko nga sa inyo, yung Supreme Court dapat hindi dyan nakikialam. Kasi Supreme Court has a separate power. Diba? Co-equal branches yan. Yung executive, judiciary, at legislative. Hindi pwedeng pakialaman ng judiciary ang legislative at hindi pwedeng pakialaman ng legislative ang executive. Mayroon silang kanya-kanyang work. Mayroon silang kanya-kanyang function. Bakit makikialamang sa Supreme Court? Isa din naman silang mga impeachable officials. Diba? Lalo pat itong mga kinakaharap ni Sara Duterte ay mabibigat na kaso, katulad ng misuse of confidential funds. At malaking bagay ito kapag ma-resolve ito nga pong kaso na to dahil maraming mga Pilipino, diba, ang naghihirap dahil nga po sa ginagawang pagnanakaw ng mga politiko. And according sa survey,
41% ng mga Pilipino pabor sa impeachment. Oo, last year yon, mga minamahal. Habang 35% naman ang tutol at 19% ang hindi pa sigurado. 41% is a very huge amount. Big numbers yan. Almost kalahati. Yung 35% naman last year is yung mga tutol at 19% yung mga unaware. So at the end of the day, malaki pa din ang people's voices na dapat itong si Sara Duterte ay mapa-impeach. Hati man yung opinion, pero kahit hati ang opinion, malinaw na mas lumalakas ang panawagan tungkol sa accountability, tungkol nga po sa transparency. And according nga po mga minamahal sa ilang mambabatas, ang bawat perma ay hindi po yan basta-bastang boto lang, kundi boses po yan ng kinakatawan nilang mga area. Diba? Kinakatawan nilang mga lungsod. Diba? At sinisisi nila itong si Presidente dahil si Presidente daw po ang nasa likod ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kahit sinabi naman noon ni Presidente na wala siyang magagawa para pigilan ito nga pong umuusad na impeachment process laban kay Sara Duterte. At hiwalay ang kaso ng proseso ng tungkulin ng Kongreso sa tungkulin ng ating Presidente. So, hindi nakialam dyan ang Presidente. Pero I don't know why some of the Diddy shits is still accusing President Bongbong Marcos behind the bars. Si Presidente daw ang may kasalanan nito. Alam mo, Sara Duterte, malakas ka lang sa trollings. Sa trolls, dyan sila sa trolls na bubuhay sa SOCMED. Pero sa totoong buhay, sa totoong mas madami ang gustong mapanagot itong si Sara Duterte. Kung last year nga 80% ng Kongreso ang pumirma, ibig sabihin talaga, hindi lang yan simpleng impluwensya ng mga mambabatas, kundi yan po ay boses ng mamamayang Pilipino na hindi pwede nating baliwalain. Diba mga minamahal, hindi natin pwedeng sabihin na wala politika lang yan. Walang ganon. Oo. Laging may gumagalaw dyan na boses ng mga Pilipino. Kaya ang pinakamahalagang tanong, kailangan Sara, ipakita mo na totoo ka. Makatotohanan yung mga sinasabi mo. Dahil yung pagbasura ng Korte Suprema sa impeachment complaint mo, it is because of technicalities. Hindi na basura yung impeachment mo nang dahil sa sinasabi mo na tawag dito, burado na yung kaso mo. Walang ganon. Nabasura dahil sa technicalities. At yan ulit ang ginagawa mo. Tinetechnical nyo na naman ulit ang House of Representatives. Pero no matter what will happen, yung House of Representatives, or the House Justice Committee will do their jobs, their works to secure the money of the Filipino people and to gain, again, the trust of Filipino people. Dahil sa ginawa ni Sara Duterte, yung ating mga kababayang Pilipino, nawala na po ng tiwala sa ating gobyerno. Dahil kagagawa ni Sara Duterte ang magnakaw, di umano, kaya tingnan ninyo, yung mga Pilipino, mga minamahal, abay, galit na galit dito kay Sara Duterte. Alright, kayo, ano yung masasabi nyo dito? Anyway, it's me again, Alicia ninyo, mga minamahal. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.